Istorya Tagalog Horror Stories. Naniniwala ka ba sa kasabihang mas mabuti pang magkaroon ng kapitbahay na aswang kesa sa magnanakaw? Ayon sa mga kwento, ang magnanakaw daw ay madalas nang bibiktima ng mga kapitbahay, samantalang ang mga aswang ay dumadayo pa sa malayo upang doon maghanap ng mabibiktima. Magandang araw po. Itago nyo na lang po akong sa pangalang Boyet. 60 taong gulang na at kasalukuyang dating nakatira sa probinsya ng Antique. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar upang mapangalagaan ang mga taong nakatira doon. Nangyari po ang aking kwento noong dekada 80 at sa panahong iyon ay nasa 20 taong gulang pa lamang ako. Bagong kasal pa lang po ako noon, kaya naisipan kong humiwalay na sa poder ng aking mga magulang upang bumuo ng bagong tahanan kasama ang aking asawang si Tonya. Pumayag naman ang aking mga magulang, kaya agad kaming nagpagawa ng munting bahay na gawa lamang sa simpleng kahoy at simpleng yero ang bubong. Hindi naman malayo ang bahay ng aking mga magulang. Kung tutuusin po, ay malalakad lang ito mula sa aming bahay ni Tonya. Ang sa akin lang naman ay matuto akong mabuhay sa sarili kong paraan na hindi nakadepende sa aking mga magulang. Nagsimula po akong nagsaka sa lupain na pagmamay-ari ng aking mga magulang. Nag-aalaga din kami ng mga hayop tulad ng mga itik, manok, baboy at baka. At dahil masipag din naman si Tonya, ay napapalago namin ito ng husto, kung kaya hindi kami nahihirapan sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Lumipas po ang ilang buwan ay ibinalita po sa akin ni Tonya na siya ay buntis, kung kaya't walang mapaglagyan ng aking tuwa. Mas lalo po akong kumayod ng husto at hindi ko na masyadong inaasa kay Tonya ang mabibigat na gawaing bahay, lalo na ang pag-aalaga ng mga hayop upang mapangalagaan ng maayos ang bata sa kanyang sinapupunan. Minsan lang ay nahihirapan akong umalis dahil walang kasama si Tonya sa bahay, kaya kailangan naming kumuha ng katulong. Mabuti na lamang po ay may mga malalapit din kaming kapitbahay na matulungin, tulad na lang ni Aling Belen na lagi naming natatawag sa tuwing may kailangan po kami. Hindi ko rin naman po kasi maabala ang aking nanay dahil maliban po sa may mga alaga din siyang hayop ay nagsa-sideline din siya sa pagtatahi. Nang malaman ni Aling Belen na kailangan namin ng katulong, kaagad din naman siyang naghanap hanggang sa may isang babae siyang nakasalamuha sa bayan na naghahanap umano ng trabaho, at siya si Aling Tinang. Isang matandang dalaga na nasa edad 45 at nakatira lamang sa isang baryo na sakop pa rin sa Antique. At dahil sa kailangan namin ng katulong ay agad namin siyang tinanggap, at sa tingin ko po ay nasa tamang edad naman ito at mukhang sanay naman sa gawaing bahay. Simula po noon ay naging kampante na akong iwan si Tonya dahil naroon lamang si Aling Tinang. Kasabay po noon, nagkaroon din kami ng bagong kapitbahay sa hindi kalayuan ng aming bahay. Kaya mas lalo akong natuwa dahil kahit paano hindi na ako masyadong nag-aalala kapag nasa bukiran ako. Isang araw, may nakasalubong akong matandang lalaki sa daan. Sa tansya ko, nasa 80 anyos na ito, ngunit kung iyong titignan naman ang mga kilos nito ay halatang napakalakas pa niya. Magandang umaga po, Tatang. Taga saan po ba kayo at ngayon ko lang po kayo nakikita rito?
magalang kong tanong sa matanda. Dyan lang ako sa may bagong maliit na bahay, iho. Sagot naman niya sa akin. Kung ganun po, kayo po pala ang bagong lipat dyan. Ako nga po pala si Boya, tatang. At yun naman po yung bahay namin sa hindi kalayuan sa inyo. Saad ko, ngunit nagtaka ako kung bakit matalim ang tingin ang kanyang iginawad sa akin nang itinuro ko ang aming bahay. Pagkatapos, bigla na lang siyang umalis na hindi man lang nagpapakilala sa akin. Sa isip ko, kung hindi lang siya matanda, ay iisipin ko talagang siya ay bastos. Nagpatuloy na lang ako papunta sa aking sakahan habang iniisip kung bakit ganoon lang ang ipinakitang ugali ng matanda. Kung tutuusin, ay mga bagong salta lamang sila sa aming lugar dito sa Antique at sila ang dapat ang unang makisama at hindi ako. Pag-uwi ko sa hapon ay napadaan muli ako sa kanila. Nakita kong hindi lang pala nag-iisa ang matanda sa kanilang bahay. Naroon din ang kanyang mga apo na pawang mga lalaki at nasa tingin ko nasa 10 at 12 lang ang edad. Tumingin din sila sa akin, ngunit sa halip na bumati ay nagsipasok sila sa kanilang munting tahanan. Hindi ko talaga nauunawaan ang kanilang mga kilos. Sa tingin ko'y natakot silang makipag-usap sa mga tao. Pero naisip ko na maayos naman ang pakitungo sa akin ng matanda noong una. Ngunit nagbago lamang ito sa hindi ko malamang dahilan. Isang umaga po, habang naglilibot ako sa aking mga alagang hayop, nawindang na lang ako sa aking nakita. Dahil sa halip na madagdagan ang bilang ng aking mga alagang manok at itik, ay nakulangan ang mga ito. Mabuti na lamang at hindi baboy o baka ang nawala. Nagpatuloy ako sa paglalakad noon at sa hindi kalayuan ay may naamoy akong masangsang na halos nagpabaliktad sa aking sikmura. Nang nilapitan ko ito, nagulantang ako sa aking nakita dahil sa mga patay na mga itik at manok na nakatambak at inuuod na. Agad kong kinausap ang aking asawang si Tonya at si Aling Tinang tungkol dito, kung hindi ba nila namalayan ang pagkawala ng mga itik at manok. Sinabi ng aking asawa na hindi naman daw niya binibilang iyon, ngunit napansin daw niya na kakaunti na lang ang mga ito. Sumabat naman si Aling Tinang na hindi rin daw niya namalayan dahil hindi naman daw niya alam kung ilan lahat ang mga iyon. Sa mga oras na iyon po ay pinalagpas ko na lang ang mga nangyari. Ngunit simula rin noon ay tinutukan ko na ang aking mga alagang hayop. Tuwing umaga, binibilang ko na ang mga ito sa pag-aakalang baka may magnanakaw o aswang na napadpad sa aming lugar. Araw noon ng Lunes at hindi muna ako pumunta sa sakahan dahil sinamahan ko si Tonya sa health center. Napadaan naman kami sa bahay ng bago naming kapitbahay. Ngunit nang nakita nilang kaming paparating sa tapat ng kanilang bahay, ay nakita naming pumasok sila sa loob at isinara ang pinto. Simula noon, imbis na napanatag ako sapagkat may malapit na kaming kapitbahay, ay kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo po akong hindi napalagay dahil sa kakaibang gawain nila. Mas lalo akong nag-alala para kay Tonya, kaya mahigpit kong ibinilin kay Aling Tinang na bantayang maigi ang aking asawa at ang mga alagang hayop. Isang umaga, nagkagulo ang mga tao sa aming baryo dahil umano sa reklamo ng unti-unting pagkawala ng kanilang mga manok at itik. Naisip ko na baka totoo ang aking hinala na may napadpad na magnanakaw o aswang sa aming baryo. Muli kong naisip ang aming bagong kapitbahay
dahil wala namang ibang mga bagong salta sa aming lugar kundi sila lamang. Gayunpaman, hindi pa rin ako nagsalita laban sa kanila at sa halip, minanmanan ko na lang sila upang makakuha ako ng matibay na ebidensya. Ilang araw pa ang nagdaan. Nawalan na ng gana ang mga tao sa amin na mag-alaga ng mga manok at itik dahil lagi umano itong nawawala, kaya karamihan ay ibinenta na lang nila upang mapagkakitaan. Naisip ko rin sanang ibenta ang aking mga alaga, ngunit ang binilang ko naman ito ay ayos naman, kaya hindi ko muna ito ginalaw. Nang makalipas ang ilang araw, nagkagulo na naman ang mga tao sa lugar namin dahil sa may nagreklamo umano sa kapitan namin na nawawala umano ang kanilang mga biik. Sa kabilang banda ay isa rin sa aming kabaryo ang nagreklamo na natagpuan umano nila ang kanilang baboy na wakwak ang tiyan at wala ng dugo at laman loob. Sa panahong iyon ay naalarma na ang mga tao sa aming baryo dahil hindi na biro ang mga nangyayari. Kaya lang wala naman silang nakitang mga ebidensya na naiwan upang magturo sa kung sino man ang salarin at kung anong klaseng nilalang ang may gawa ng mga ito. Isang gabi, nag-inuman kami ng aking mga kumpare na sina paring Berting at paring Lino. Sinadya naming hindi muna matulog ng maaga upang magmanman sa bago naming kapitbahay. Mag-aalas 12 na ng gabi nang nakita naming lumabas ang matandang lalaki kasama ang dalawa niyang mga apo. May dala silang sako at saka umalis ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bumalik sila at may laman na ang kanilang sako. Kitang-kita namin sa aming mismong mga mata na gumagalaw ang nasa loob ng sako. Simula noon, nabuo na ang aming hinala na baka ang mga bagong salta sa aming lugar ang may kagagawa ng lahat. Hindi ko lang matukoy kung magnanakaw ba sila o aswang, kaya kinakailangan pa namin ang karagdagang impormasyon. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy lamang kami ni kumparing Berting at kumparing Lino sa pagmamanman hanggang sa isang gabi ay actual naming naabutan ang matanda na may dalang sako. Agad namin itong kinumpiska at doon bumungad sa amin ng isang manok na buhay. Mga pare, kumpirmado na. Itong mga bagong salta ang may kagagawa ng mga pagkawala ng mga hayop dito sa ating baryo. Wika ni paring Lino. Oo nga paring Lino, kailangan malaman ito ng ating kapitan. Wika naman ni paring Berting. Hindi na lang ako sumabat para matapos ang usapan, kaya agad naming inireport ito sa aming kapitan. Kinabukasan, kumalat ito sa buo naming baryo, kaya pinapatawag ang matanda sa aming kapitan upang kausapin. Lumabas sa imbestigasyon na noon lamang daw nagawang nagnakaw ng matanda dahil sa walang-wala sila. Kaya pinatawan lamang sila ng kaunting parusa tulad ng pagbayad ng kaunting danyos. Gayunpaman, hindi kumbinsado ang mga tao sa aming baryo dahil simula nang tumira ang naturang matanda at ang kanyang mga apo sa aming baryo, doon na nagkaroon ng maraming krimen sa aming lugar. Makalipas ang ilang araw, may nakatakdang ikasal sa aming baryo. Ngunit nagulat na lang ang lahat dahil patay na ang baboy na kanila sanang kakatayin. Wakwak ang tiyan nito at wala kahit konting dugo at laman loob na natira. Nagkagulo ang buong baryo at muli na naman itong isinuplong sa kapitan. Dahil sa reklamo ng mga tao, napilitan ng aming kapitan sa pag-utos ng kanyang mga tanod upang rumonda gabi-gabi. Dahil sa galit ng taga-baryo, tumulong na rin kaming mga kalalakihan upang mahuli ang sinumang salarin.
Hindi pa rin nawala ang aking duda sa bago naming kapitbahay, kaya kami nila paring Lino at paring Berting ay nagpatuloy pa rin sa pagmamanman sa kanila. Lalo pa nang nalaman ko na walang pinagkakakitaan ng matanda. Isang umaga, nang papunta ako sa aking sakahan, sinadya ko talagang abangan ang matandang lalaki kung kailan ito lalabas ng kanilang bakuran. Ngunit nang nakita niya ako ay doon ito dumaan sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ay isinara ng dalawang bata ang kanilang pinto. Dahil sa kuryosidad, tahimik kong sinundan ang matanda kung saan ito patungo. Nakita kong pumasok siya sa masukal na gubat, kaya nagpatuloy lamang ako. Dahil mayroon naman akong dalang itak na gamit ko sa sakahan, naging pursigido ako sa pagmamanman. Nang nakarating ako sa gitna ng gubat, nagulat na lang po ako dahil bigla na lang nawala ang matandang lalaki. Pagkatapos noon ay bumungad sa akin ng isang baboy ramo na sugatan. Mas lalo po ako nagulat nang may isang matulis na kawayan na tumama sa isang punong kahoy na nasa tabi ko lang. Hindi lang isang beses kundi sunod-sunod ang mga ito. Noon ay nakaramdam ako ng matinding kaba dahil hindi ko nakita ang aking kalaban. Dali-dali akong umalis sa gubat at sa halip na pumunta sa sakahan ay umuwi ako ng bahay. Ikinuwento ko sa aking asawa at kay Aling Tinang ang nangyari upang hindi sila basta-bastang magtiwala sa mga bagong salta sa aming baryo, lalo na doon sa matandang lalaki. Tumugon naman ang aking asawa at nakako naman si Aling Tinang na hindi niya pababayaan ang aking asawa. Makalipas lang ang ilang buwan, magsisiyam na buwan na ang tiyan ni Tonya at ilang araw na lang ay maaari na siyang manganak. Nang nalaman ng aking nanay Fidela na malapit ng manganak si Tonya, ay madalas na rin itong pumunta sa bahay. Minsan, doon na rin ito natutulog upang masiguro ang seguridad ni Tonya. Lalo't usap-usapan na sa aming lugar na maaaring aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga baboy dahil sa estilo ng pagkamatay ng mga ito. Isang gabi, kabilugan noon ng buwan nang sumakit ang tiyan ni Tonya. Sa panahon na yon ay kumadrona pa ang uso, kaya agad na pinasundo ni Aling Tinang ang matandang kumadrona. Ngunit imbis na lumakad si Aling Tinang, tila hindi siya napakali. Hindi ko alam kung natataranta ba siya o natakot dahil panay impit na si Tonya sa sakit ng kanyang tiyan. At dahil naroon naman ang aking nanay, minabuti kung ako na lang ang sumundo sa kumadrona upang mapadali. Makalipas ang isang oras ay nakabalik na ako kasama si Aling Sara, ang bantog na magaling na kumadrona sa aming baryo. Dahil sa hindi lang ito basta-basta kumadrona, kundi isa rin siyang albularya. Agad na hinanda ni Nanay Fidela ang mga kagamitan ng bata. Ngunit ang ipinagtataka ko ay kung bakit wala si Aling Tinang gayong kailangan namin siya. Saktong 12:00 na ng gabi nang isinilang na normal ni Tonya ang isang napakalusog na sanggol na lalaki. Hindi ko naunawaan ang aking nararamdaman noon dahil sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang aking panganay. Maluha-luha po ako, ngunit naudlot ito nang nagsalita ang kumadrona. "Iho, bantayan mong mabuti ang iyong mag-ina dahil may nararamdaman akong kakaibang presensya dito sa inyong bahay," paalala sa akin ng kumadrona. Hindi man natumbok ng kumadrona ang kanyang tinutukoy, ngunit sa isip ko na baka ang bagong salta naming kapitbahay ang kanyang tinutukoy. Sumagot naman ako ng opo at hindi ko pababayaan ang aking mag-ina. Nang nakasiguro na ang kumadrona na ligtas si Tonya ay umuwi na ito sa kanila, ngunit muling ipinaalala nito sa akin na palagi kaming mag-iingat sa paligid. Nakaalis na si Aling Sara nang dumating si Aling Tinang. Medyo
naiinis ako sa kanya noon dahil sa halip na tumulong ay saka pa ito nawala at hindi man lang nagpaalam kung saan siya nagpunta. Dahil sa liwanag na dulot na bilog na buwan ay napansin kong may dugo sa kanyang blusa. Aling Tinang, ano pong nangyari sa inyo, bakit duguan ka? Noong una ay hindi ito sumagot. Ngunit nang hinawakan ko ang kanyang balikat ay napaaray ito sa sakit. Muli ko siyang tinanong kaya napilitan siyang magsalita. Sinabi niya sa akin na nakipagbuno daw siya sa matanda naming kapitbahay na nakita niyang lumapit ito sa kulungan ng mga baboy. Kaya nagmadali daw itong lumapit doon. Nang nakita siya agad ay agad siyang dinaganan nito. Sinabi ko naman kay Aling Tinang, "Ganun po ba? Bakit hindi ka po sumigaw?" Tanong ko, ngunit ayon sa kanya ay mabilisan lamang daw ang pangyayari. Sa pagkakataong pong iyon, agad kong pinuntahan ang aking mga alagang baboy. Doon, bumungad sa akin na isa sa mga ito ay wala ng buhay. Wakwak ang tiyan at walang laman loob at dugo. Sa gabing iyon, hindi ko na pinalagpas ang mga pangyayari. Pinuntahan ko si Paring Lino at Paring Berting upang ipaalam ito. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa bahay ng kapitan ng 10 oras ng gabi upang mag-report. Ayon sa kapitan namin, hindi na raw ipagpapabukas pa ang investigasyon, kaya minabuti naming lumusob sa bahay ng matanda. Mag-aalauna noon, ngunit kumalat naman agad ang balita sa aming buong baryo, kung kaya't marami ang mga kalalakihan ang nagsidatingan kasama ang mga tanod. Pinalibutan namin ang buong bahay ng matanda na noon ay nasa loob kasama ang kanyang 2 apong lalaki. Kinatok namin ang pintuan, ngunit walang lumalabas, kaya napilitan kaming sirain ito. Nadatnan namin sa loob ang 2 bata at nang hanapin namin ang kanyang lolo ay hindi raw nila alam kung saan ito nagtungo. Ang ginawa po namin ay naggrupo-grupo kami sa paghahanap sa matanda. Itinuro ko sa kanila ang gubat kung saan ako napadpad nang minsang sinundan ko ang matanda. Nagmadali kaming pumunta roon habang ang iba ay naiwan sa bahay ng matanda upang magbantay. Sa pagkakataong pong iyon, hindi na namin hinayaang makawala pa ang matanda dahil natitiyak ko na siya ang nilalang na hinahanap namin. Pagdating po sa gubat, wala kaming nakitang mga bakas at ebidensya na nagtuturo kung nasaan ang matanda. Ngunit isang maliit na sibat ang tumama sa aking binti. Pagkatapos nun ay sumunod naman sa binti ni Paring Berting at ang pangatlo ay sa binti naman ni Paring Lino. Kapwa kami na may lipit sa sakit noon, ngunit nahirapan din kaming tanggalin ito at nakaramdam na ng takot ang aming mga kasama, kaya dali-dali silang nag-alisan sa gubat. Wala na kaming nagawa ni Paring Berting at Paring Lino kundi ang umuwi na rin. Nahirapan man kami sa paglalakad, ngunit pinilit naming makaalis. Nauna na ang aming mga kasama at nang lumantad sa aming harapan ang matandang lalaki. "Talaga bang hindi niyo ako titigilan, mga Ginoo? Pasensya na kayo dahil inuunahan ko lamang kayo," wika nito. "Walang hiya ka, isa kang aswang. Ikaw ang pumatay sa aming mga alagang hayop." Bulyaw ko sa kanya, ngunit mariin lamang itong ngumisi. "Wala kang matibay na ebidensya, iho. Ni minsan ba ay nakita niyo akong kumain ng buhay na baboy o anumang hayop dito sa lugar natin? Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin ng iyong katulong at nang makita mo ang minsan kong nakita? Hindi ka ba nagtataka kung bakit may sugat ang iyong katulong kanina?" Sunod-sunod na tanong ng matanda sa akin. Nagtaka man ako, ngunit naisip ko na tama ang kanyang sinabi. Wala akong matibay na ebidensya, at nang nabanggit niya ang tungkol sa aming katulong ay doon na ako muling nagalit. Sabi niya, nakita ka raw niyang lumapit sa kulungan ng mga baboy, at nang nakita mo siya
ay agad mo raw siyang dinaganan. Pasigaw kong sagot naman sa matanda. Naniwala ka naman, iho. Ang totoo niyan, alam mo Boyet, matagal ko nang minamanmanan ang iyong katulong. At noong una, inakala ko na kamag-anak mo siya kaya naging mailap din ako sa'yo. Wika niya sa akin. Kaninang hating gabi, sa saktong kabilugan ng buwan ay sinadya ko siyang bantayan. At doon, nakita ko kung paano niya wakwakin ang tiyan ng alagang baboy habang kayo ay abala sa panganganak ng iyong asawa. Nang namalayan niya ang aking presensya, ay dadaganan sana niya akong ngunit nauna nang tumama sa kanyang balikat ng aking sibat. At kung ayaw mong maniwala, tara, puntahan natin siya. Dagdag pa ng matanda. Sinabi rin ng matanda sa amin na isang umano siyang bantog na mga ngaso sa kanilang dating tinitirhan sa karatig probinsya ng Antique. Kaya lamang sila umalis doon upang maiwasan ang gulo na dulot umano ng mga rebelde. Inamin din niya na nagawa niyang magnakaw ng manok, ngunit 2 beses lang daw iyon at hindi na naulit pa. Dagdag pa niya, nagawa lamang daw niya iyon dahil hindi niya kayang makitang nagugutom ang kanyang mga apo. Hindi pa raw kasi niya kabisado ang gubat noon, kaya nahirapan siyang humanap ng makakain. Ngunit ngayon ay ito na ang pinagkukunan nila ng pagkain. Tinulungan pa nga kami ng matanda sa pagtanggal ng sibat sa aming mga binti, at pagkatapos ginamot muna niya ito gamit ang mga halamang dahon bago kami umalis sa gubat at umuwi. Nagulat naman ang mga tao nang nakita nilang kami ay umuwi kasama ang matanda. Doon, dumiretso kami sa bahay. Naabutan ko doon si Aling Belen at si Nanay Fidela na silang nag-aalaga sa aking mag-ina. Hinanap ko sa kanila si Aling Tinang, ngunit ayon sa kanila ay hindi raw nila ito nakita simula nang ako'y umalis. Kaya minabuti na lang ni Nanay na humingi ng tulong kay Aling Belen upang may makasama siya sa pag-aalaga kay Tonya. Noon po ay nagsitindig ang aking mga balahibo dahil hindi ako makapaniwala na minsan akong nagpapatuloy ng aswang sa aking pamamahay. Si Aling Tinang pala ay isang aswang na mambababoy. Isang uri ng aswang na sumisip-sip ng dugo at kumakain ng laman loob ng hayop. At ayon pa sa mga matatanda, hindi raw daw ito magdadalawang isip na pumatay ng tao. Pagkatapos po noon ay hindi na pumayag ang aking nanay na kumuha pa kami ng bagong katulong, lalo pat hindi namin kakilala. Mas minabuti na lang ni Nanay na hindi na muna manahi upang madalas niyang madalaw ang aking mag-ina habang ako ay nasa sakahan. Simula nang mawala si Aling Tinang sa aming baryo, natigil na ang pagkawala ng mga hayop sa aming lugar. Nalaman na lang namin na galing pala ito sa isang liblib na baryo sa Antique. Samantalang ang mga bagong salta sa Antique na aming pinaghihinalaan ay siya pa ang mga inosente at nakatulong sa amin upang malaman kung sino ang tunay na aswang. Istorya Tagalog Horror Stories.